Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mark Jairus de la Cruz, third year BSIT student. Irregular po ako ngayon dahil may back subject ako sa Discrete Structure 2. Pero gusto ko pong magamit yung natutunan ko para makatulong sa school. So, sa Don Honorio Aventura State University, Porac Campus, marami pong events na nangyayari taon-taon tulad ng seminars, orientations, syempre University Week. Pero ang problema, hindi lahat ng section consistent. Ang attendance, yung ibang section palaging present. Yung iba halos hindi dumadalo or nagpapakita sa event. Ganun. So, dito na pumasok yung idea paano kung gamitin natin yung past attendance para i-predict kung sino yung malamang nadadalo. So, gumawa po ako ng simple program gamit ang concept ng probability, specifically yung relative frequency, para masukat kung gaano kalaki ang chance ng isang section na dumalo sa future events. Ginamit ko po yung formula na P equal attendance slash total. Halimbawa, kung ang section IT3B naka-attend ng 4 out of 5 events, ang probability nila ay 0.80 or 80%. So, ngayon naman po is explain ko naman yung pinaka-code kung paano ko siya ginawa gamit ang C++. Ito pong mga hashtag include ay built-in libraries gamit ang iOS stream para sa input and output map para ma-store ang section at ang probability nila at string para ma-handle ang mga pangalan ng section like IT3A, B, C, ganon. So dito, tinatanong muna natin kung ilang section ang i-enter ng user. Halimbawa, 3 section. So 3 beses iikot yung loop. Yun yung sa step 2. Dito naman sa step 3, dito po sa loop, isa-isang hinihingi ang data. Kukunin natin ng section name, ilang events ang i-attend nila at total ng events na naho-hold. Dito na tayo sa step 4, input validation, avoid division by 0. Kung sakaling namang maglagay ka ng 0, ay maglagay ng 0 ang user sa total events, hindi magpapatuloy yung calculation. Kasi hindi pwedeng mag-divide ng 0, paulit-ulitin muna yung input para sa section na yun. So, move on na tayo sa step 5. Dito naman is yung pag-compute ng attendance probability. Ginagamit na dito yung formula, dinidivide lang yung attendance events sa total events para makuha ang probability. Ginamit ko static cast double para siguradong may decimal yung sagot. So, move on na tayo sa step 6, display ng result. Sa part na to, nilalabas na niya lahat ng section with their attendance probabilities. Rina-round off natin yung percentage para mas madaling basahin. So, move on naman tayo dito sa conclusion. So, yun po, kahit simple lang ang code at formula, malaking tulong ito sa event planning ng Student Affairs Office. Mula sa isang subject sa Discrete Math, nagawa ko siyang i-apply gamit ang C++. Hindi man ako regular student ngayon at may back subject pa, pero at least may ambag pa rin ako sa university.